ito'y combined forces ng ating lahat-lahat ng puwersa at mga platform po ng MVP Group. So, that's News 5, True FM, tapos One News and One PH po. At syempre, kung ano man yung makuha natin, gagamitin din naman yan ng Business World at saka ng Philippine Star. Okay, so yan po ay magaganap sa September 21, 2025. Sa Sunday po yan, kahit alam naming babagyo at uulan. Ang sabi po ng mga organizers, tuloy ang protesta. Ikaw ka magbasa, Chiki, dapat mapasigaw yan. Oo, protesta! So, dapat po, ata mas galit. Yes. Mas galit yung pagsigaw niyan. Oo. Yan po ay special coverage doon po sa Luneta at sa EDSA rallies. Pero hindi lang po dinagdag kasi gawa na po itong poster namin since last week pa. Hindi namin dagdag. Siyempre, meron pa pong liwasan kung saan naroon naman po yung puwersa po ng mga supporters po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, bali 3 points yung babantayan. Actually, 4 kasamang Malacanang, Masi. Ay, oo nga, Masi. Yeah, pero may naka-assign doon. Supposedly sarado yan. We just requested na buksan. Oo, yun, bubuksan daw. Pero for the media, kasi kanina sarado siya dapat. Bubuksan daw. Okay. Pero kasi ang aksyon doon ay doon sa labas. Sa Menjola. So, nagpatao po kami dyan. So, yan po, i-cover po namin dahil parte ng serbisyo publiko. Pero at the same time, ay para po maipakita ko ano po yung damdamin ng ating mga kababayan, mga kapatid. So, yan po ay sa Sunday. Pwede ko na ba sabihin kung sino-sino ang taong bahay sa Sunday? Parang hindi kaming nakapost naman na yata sa social media. Hindi kaming tatlo for a change ng weekend taong bahay. Hindi po si Chiki. Hanggang Saturday lang. Okay. So, sisimulan, nandun po si Pauline Versosa. Sabihin ko lang lahat. Pauline Versosa, si Nikki De Guzman, si Lourdes De Vera po, at saka si Angela Lagunsad, tapos si Ces Orenia Drilon, at saka si Cheryl Cosim po, ang tatao doon sa buong maghapon. Simula po kami 9 a.m. pa lang. Tapos hanggang mag-frontline sa gabi, pero kami, standby kung hindi pa umuwi ang mga tao even after frontline weekend. Kasi baka hindi pa umuwi ang mga tao, kailangan meron pa rin tayo. Dapat. Ano to inaantabayan na natin kasi platform ng paghahayag ng galit ng mga tao laban nga po dito sa korupsyon. Of course, tinututulan natin, kaisa kami dyan sa pagtutol dun sa mga opisyal ng gobyerno na ang kakapal ng mukha. Naririyan pa rin kahit na malinaw namang nangungurakot at ginastos na yung mga buwis na binayaran natin galing doon sa mga pinagpaguran at pinagpuyatan nating mga ordinaryong manggagawa. Kakamkamin lang nila para sa mga luho nila. Yan, yung mga tinututulan po natin sa isasagawang protesta sa darating na linggo. Patuloy mo yan, Mase, sa Sunday, ha? Go, go, go! Yes. Titignan natin kung ano talaga yung magaganap dyan sa Sunday. Ano po? Ano ba yung galit bang sinasabi mo, Mase? Kanina nagpuyusan na ng damdamin ko nung narinig ko na salita si Senator Ping. Sa story ko. Mamaya po malalaman nyo kung ano po yung mga kanyang sinabi at kung meron na ba tayo. Kasi parang kahapon meron na bang napupuruhan? Di natin naisip na parang meron na pala napupuruhan. Mamaya po pag-uusapan. Pero parang meron ding hindi siya clear. Oo. Diba? Yes. Dalawa, isa-isa. Hindi pa cleared. Sure. Diba? At saka, I think, hindi pa safe, kumbaga. Parang ganun. Si Senator Ping kasi, tinanggap niya yung mga puna from yesterday's Blue Ribbon Committee. At tanggap niya na may mga pumupuna na ba't parang pinagbigyan yung mga sangkot umano ng mga lawmakers na magtanong-tanong doon at magkaroon ng mga eksena. Mamaya po pag-uusapan natin kung paano yung ipinaliwanag po ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero puntahan po muna natin ang tungkol po kasi magrarally na So maganda na pulsuhan natin. Pupulsuhan po natin kung ano yung lagay at ng damdamin ng ating mga kababayan
Oo. Before ito mga rallies. Kasi nga, syempre lahat parang jittery, parang ano bang magkakagulo ba sa Sunday? Kayo ng pera sa baang mananaig? May mga Pero ganyan alam mo, eh. gusto ko lang sabihin na naiinis ako doon sa mga nagte-take advantage dito sa Oo. corruption issue. Oo. Ayoko kasing malihis doon sa focus supposedly natin na ang tinututulan natin dito yung mga buwaya sa lipunan, yung mga garapal. And kasama po sa mga garapal at buwaya, yung nagte-take advantage sa usaping ito para malihis yung issue para sa sarili nilang benepisyo. Yun yung Yes. ayoko talagang mangyari. Parang nagiging may kulay politika. Yes. Diba? Oo. Parang, hello, kahit sa ang admin, laging Yeah. merong palpak na ganyan. Okay. So, before natin puntahan yung mga nakalanap nating guest, sabihin ko lang po na yun nga po, silipin natin yung pulso. Siyempre, inisip ko meron bang SWS na recent o kaya meron po bang Pulse Asia na recent? Wala. Sineko na po yun. Hindi rin nagsagawa ang Okta. Pero ang pinaka recent na gumawa ng kanilang study about the political landscape ay ang WR numero po, na lagi natin silang gine-guest dito sila Robin Garcia at saka sila Clive Arguelles. May grupo sila. At yan. So kumpara sa Abril, Chiki, at saka ngayong Agosto, before matapos ang Agosto, ay tinignan nila kung anong pulso, kung tumaas ba o bumaba ang mga sumusuporta para sa mga Duterte, sa Marcoses, sa oposisyon at mga independent. So lumalabas po doon na puntahan natin ang Duterte. Ang Duterte family ang tawag nila dyan. Duterte family. Dati ay 40 po nung Abril at ngayon nag-survey ulit ay bumaba to 28.6% yung 40.05 Ng August Abril. ito. Agosto is 28.6 po. So alam nyo naman mga nangyari mula Abril hanggang Agosto. So baka yun po yung naka-apekto sa pagbaba from 40 to 28.6%. Okay? Sa Marcos naman, may slight increase lang na maituturing. From 14, Marcos family ang tawag dyan. Hindi supporters. No. Hindi, meaning supporters yung mga natanong. Pero yan po, 14.97%. Mga side pala ng Marcos. April 2025, naging 19.4% po nung Agosto 2023. Pag opposition naman, ibig sabihin ito ay ang true opposition which is the pink. Mga pinklawan. Yes. Parang tumaas din. 13.61% ay 16.2%. At ang mga independent o nasa gitna pa po sa ngayon ay 31.37% ng Abril at ng Agosto ay 35.8%. Tumaas yung independent, Naging 35.8. Yes. Nung August, pinakamataas na yung independent. Kumbaga, tama bang interpretasyon ko, wala tong kinikilingan? Hindi pa, wala pa silang desisyon kung sino yung kakampihan nila. Yes. At kung sino yung pagkakatiwalaan. So lalo silang walang kinampihan. Yeah. Ang hirap kasi, lalo na ngayon na kaliwat kanan yung lumalabas na mga Yeah. involved sa anomaly. Di mo na maintindihan kung sino paniniwalaan mo sa kanila. So again, sabihin ko lang, nawala lang po sa label namin. This is a study done or survey done by WR Numero. Yung pong grupo nila, Clive and Robin Garcia. At kaya po namin pinapakita yan para makita nyo yung, kasi iba-iba yung pupunta sa mga lansangan sa Sunday in fact, ang unang plan ay sama-sama somewhere. Pero nagkahiwa-hiwalay, Yeah. Parang sabi nila, iba yung grupo na pupunta ng EDSA, iba yung grupo na pupunta sa Luneta, tas sa Liwasan, iba din, at yung pupunta rin dun sa Mendiola, iba din. So, baka po dyan ay pwedeng context yan kung sino-sino yung naggrupo-grupo. Mga kapatid. So, yan po. Ang atin pong ulat tungkol sa WR Numero.